Babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Tahimik ang buong isla nang dumating ako. Isang maliit na baryo sa Mindanao, malayo sa sibilisasyon at napapaligiran ng makakapal na puno ng niyog, bakawan at mga lumang puno ng balete na tila may sariling mga mata. Habang papalapit ang bangka, napansin kong kakaiba ang itsura ng baybayin, hindi kasing buhay ng ibang isla na kilala ko. Walang mga batang tumatakbo, walang tao sa tabing dagat, at tanging hampas ng tubig at huni ng mga ibon ang maririnig. Pero kahit ganoon, may hindi maipaliwanag na bigat ang paligid. Parang mismong hangin ay may dalang babala. Humahampas ang amoy ng alat ng hangin, pero may halong kakaibang singaw. Parang nabubulok na lupa na matagal nang hindi naabot ng araw. Nang una kong marating ang lugar, may kaba akong hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko may mga matang nagmamasid mula sa mga sulok ng gubat kahit wala naman akong nakikitang tao. Sa bawat hakbang ko sa buhangin, parang may aninong sumusunod pero hindi ko matukoy. Ang sabi ng lokal na bangkero na naghatid sa akin, walang pumupunta rito kung hindi kailangan. Wala kang makikitang masaya dito. Kung matalino ka, aalis ka rin agad. Hindi ko alam kung nananakot lang siya o may malalim na dahilan. Pero nang tumingin ako sa kanyang mga mata, ramdam ko ang totoong takot. Hindi ito biro. Nagmamadali siyang bumalik sa bangka. Ayaw tumambay ng matagal. Pagdating ko sa baryo, agad kong napansin ang katahimikan. Hindi ito ang tahimik na parang pahinga. Ito ang uri ng katahimikan na mabigat, nakakabingi. Wala kang maririnig na kaluskos ng bata. Wala ring mga asong tumatahol kahit ang mga manok ay tila nawawala. Ang mga tao, iilan lang at bihirang lumabas ng bahay. At kapag tumingin ka sa kanila, mabilis silang ibabaling ang tingin. Para bang bawal silang makipagtagpo ng mata sa isang estranghero. May mga nakapaskil na tuyong dahon ng dayap sa mga pintuan, nakasabit sa mga bintana at nakakalat sa lupa. At higit sa lahat, ang mga libingan ay nasa mismong bakuran ng bawat bahay, isang tanawin na hindi ko kailanman nakita sa ibang probinsya. Maliit ang hukay, simple, at tila minamadali ang libing. Sa ilang libingan may bakas ng bagong kalaykay ng lupa. Kinagabihan, nagpunta ako sa isang maliit na tindahan para bumili ng tubig at ilang kailangan. Doon ko nakilala ang isang matandang babae na may mapuputla at kulubot na balat. Tahimik lang siya noong una, nakatingin sa malayo na parang wala sa sarili. Pero nang magtanong ako tungkol sa mga nangyayari sa lugar, bigla siyang natigilan. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, saka bumulong ng mahina, "Huwag kang maglalakad mag-isa kapag gabi, lalo na kung makarinig ka ng ungol. Hindi yon aso, hindi rin tao." Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, pero ang boses niya ay may panginginig na parang galing sa trauma. Nang umalis siya, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit na hawak ang rosaryo at paulit-ulit niyang binubulong ang isang dasal na hindi ko maintindihan.
Habang tumatagal ako sa baryo, mas napapansin ko ang kakaibang takot ng mga tao. Halos walang lumalabas pagkagat ng dilim. Isinasara nila ang mga bintana at pintuan ng sabay-sabay at mula sa labas, mapapansin mo ang mga anino nila sa loob na nagdadasal. Sa bawat gabi, may nawawalang tao. Kinabukasan, matatagpuan nila ang katawan, pero hindi sa labas. Palaging nakahiga ito sa sariling kama, payat, parang natuyo ang laman loob. Ang balat halos dumikit na lang sa buto. Walang bakas ng sugat, walang dugo, at walang sinyalis ng pakikipaglaban. Parang kusa na lang nilang iniwan ang kanilang laman habang natutulog. Unang beses kong narinig ang pangalan ng mahina itong bulungin ng isa sa matatanda, berbalang. Sa una, akala ko aswang o multo lang na gawa-gawa. Pero habang naririnig ko ang mga papulong na kwento mula sa iba't ibang tao, mas lalo kong naramdaman na may mas malalim na takot dito. May isang kwento na minsan daw may nakarinig ng mahaba at malakas na unggol mula sa gubat. Tumakbo sila papunta sa libingan para tingnan, pero natagpuan nilang nakatiwangwang ang lupa. Bukas ang kabaong at wala ng laman ang katawan ng bagong libing. Sabi ng isa sa mga matatandang lalaki na nakausap ko sa hapon, may baryo sa gitna ng isla. Huwag kang pupunta roon. Hindi mo na magugustuhang bumalik. Ang mga mata nila, hindi mata ng tao. Hindi niya sinabi ng direkta pero malinaw ang ibig niyang tukuyin. May nakatago roon at hindi ito para sa mata ng tao. Pagbalik ko sa tinutuluyan kong maliit na kubo, pilit kong isinantabi ang mga sinabi nila. Nilakasan ko ang loob ko at sinabing baka kwento lang ito para takutin ang mga dayo. Pero habang nakahiga ako sa banig at nakatitig sa kisame, naramdaman ko ang bigat ng gabi. Tumigil ang hangin at naging sobrang tahimik ang paligid, mas tahimik pa kaysa noong araw. Wala kang maririnig kahit alon, kahit kuliglig, kahit huni ng ibon, isang katahimikan na parang humihigop ng buhay. At doon biglang may umalingaw-ngaw na tunog, isang mahina, mahaba, at nakakapangilabot na unggol. Hindi ito ordinaryong tunog, hindi ito aso, hindi rin ito boses ng tao. Para siyang nanggagaling sa malayo, pero ramdam mo sa loob ng dibdib mo ang panginginig ng bawat nota. Para bang may dumaan na malamig na hangin sa mismong kaluluwa mo. Tumayo ang balahibo ko sa batok at hindi ko alam kung bakit, pero napalunok ako nang bigla kong mapansin na habang lumalakas ang kaba ko, mas humihina ang ungol. Hanggang sa halos pabulong na lang ito, pero parang mas malapit. Pumangon ako at sumilip sa bintana. Madilim ang labas, wala ni isang ilaw mula sa mga bahay. Pero sa di kalayuan, may nakita akong tila maliliit na pulang ilaw na kumikislap na parang mga alitap-tap. Gumagalaw ito ng mabagal, paikot-ikot at papalapit. Sinundan ko ito ng tingin pero bigla itong nawala. Paglingon ko sa kabilang side ng bintana, may isa pang kislap ng pula. Parang niloloko ka ng mata mo kung saan ito nanggagaling. At doon ko lang naramdaman ang malamig na hangin sa likuran ko, parang may dumaan na aninong hindi ko nakita. Ang pintig ng puso ko bumilis. May pumatak na pawis sa sentido ko kahit malamig ang paligid. At bago pa ako makagalaw, may narinig akong isang napakahinang tinig. Halos pabulong, pero ramdam ko ang lamig nito sa tenga ko. Isang mahinang, nakatindig balahibong ungol na hindi ko alam kung saan nagmumula. Sa dilim ng gabi, may narinig akong boses na bumubulong ng mahaba, parang nagmumula sa lahat ng direksyon sabay-sabay. Hindi ko alam kung sa labas ba o nasa loob na ng kubo ko ang pinanggagalingan. Kinabukasan, dumating ang liwanag, ngunit hindi nawala ang bigat ng pakiramdam ko mula sa nangyari kagabi. Halos hindi ako nakatulog.
Paulit-ulit kong iniisip ang unggol na narinig ko at ang mga kislap na ilaw sa dilim. Parang nakabaon pa rin sa tenga ko ang malamig na boses na mahina pero malinaw, na para bang may kausap akong hindi ko nakikita. Sa bawat paghinga ko, parang may nagbabantay sa paligid. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni lang ang lahat, pero hindi ko matanggal ang takot na unti-unting lumalamon sa akin. Sa labas ng aking kubo, tila normal ang umaga. May mga batang tahimik na naglalakad pero walang kasiyahan sa mukha. May matandang nakaupo sa harap ng bahay pero hindi ako nito tinapunan ng tingin. Para bang may hindi sila kayang sabihin, may itinatago. Ang baryo ay tila natatakpan ng isang hindi nakikitang anino ng takot. Habang kumakain ako ng kaunting tinapay, lumapit ang isang matandang lalaki. Marahan siyang naglakad, bitbit ang isang kahoy na tungkod. Ang kanyang mga mata ay malalim ang hukay, tila ba laging gising at hindi nakakatulog. Sa mukha niya makikita ang pagod at lungkot, at sa mga mata niya ay ang takot na ayaw ng pag-usapan. Mahina niyang sinabi, "Kung gusto mong malaman ang totoo, sumama ka sa amin mamayang hapon. Pupunta kami sa lugar na hindi dapat nilalapitan." Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi siya ngumiti, hindi rin kumurap. Walang bahid ng biro ang kanyang mukha. Tumango lang ako kahit may kaba. Alam kong ito na ang pagkakataon para mas maintindihan ang nangyayari, kahit ang kutob ko'y nagsasabing mas mabuting hindi ko na alamin. Bandang hapon, nagtipon kami sa gilid ng baryo. 3 lalaki at 2 babae ang kasama ko. Lahat sila may dalang maliit na supot na may lamang pinigang dayap. Ang isa may dalang lumang lampara na amoy langis, at ang matandang lalaking nag-anyaya sa akin ay may hawak na lumang kris na may kakaibang kinang. Tila ba nakalubog ito sa kasaysayan ng mga bangungot. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita ng malakas. Pabulong lang ang mga salita, parang ayaw nilang marinig ng hangin. May lugar sa gitna ng isla na matagal nang iniiwasan, sabi ng isa. Doon nakatago ang mga nilalang. Noon pa may mga hindi na bumabalik kapag napadpad roon. Tahimik akong nakinig. Sa bawat hakbang namin papasok sa gubat, ramdam ko ang lamig na dumarampi sa balat ko. Habang lumalalim ang aming nilalakaran, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno nagmistulang mas matanda, mas malalaki at parang nakatingin sa amin. Ang lupa basa at madulas, at may kakaibang amoy ng nabubulok na dahon. Paminsan-minsan may maririnig kang langit-ngit ng sanga, pero kapag tumigil ka para makinig, bigla ring tatahimik. Para bang may sumusunod pero laging hindi nahuhuli sa mata. Habang papalapit kami sa abandonadong parte ng isla, napansin ko ang mga libingan na kakaiba ang pagkakaayos. Hindi ito tulad ng mga sementeryo sa bayan. Ang mga hukay ay nasa tabi mismo ng mga bahay, maliit, mababaw at nakabalot lang sa banig ang mga patay. Sa ibabaw ng mga libingan may mga bakas ng dayap na piniga at pinatuyo. Halatang sariwa ang pag-aalaga. Hindi nila dinadala sa malayo ang mga patay. Inililibing nila malapit para mabantayan. Bakit dito lang sa tabi ng bahay nililibing? Mahina kong tanong. Sumulyap ang matandang lalaki para marinig agad kung may naghuhukay, para masabuyan agad ng dayap. Dahil kung hindi, kukunin nila ang katawan. Napalunok ako. Pinilit kong huwag ipakita ang kaba. Sa isip ko, parang walang logic iyon. Pero sa mga mata ng kasama ko, ramdam kong totoo ito sa kanila. At kung totoo man ang mga kwento, baka iyon lang talaga ang paraan para protektahan ang mga namatay. Dito ko naramdaman na hindi ito basta paniniwala. Isa itong paraan ng pamumuhay para labanan ang hindi nila kayang unawain.
Makalipas ang halos 1 oras ng paglalakad, biglang nag-iba ang paligid. Naging mas madilim kahit hapon pa lang. Ang mga puno mas nagsisiksikan, halos hindi na makapasok ang sinag ng araw. Sa lupa, may mga bakas ng lumang yapak na hindi na maaninag kung tao ba o hindi. Naroon na kami sa tinatawag nilang bawal na lugar. Huminto ang lahat, tahimik ang paligid. Wala kang maririnig na kahit anong ingay, ni kuliglig, ni ibon. Sobrang tahimik na halos maririnig mo ang pintig ng puso mo. Doon ko nakita ang mga lumang bahay na halos gumuhuna. Walang tao. Walang tunog. Pero ang pakiramdam ko, hindi kami nag-iisa. Ito ang dating village, bulong ng isa sa mga babae. Dito sila nakatira. Lumapit kami sa unang bahay. Ang bubong nito halos mahulog na at sa loob may mga lumang kagamitan, mesa, upuan at isang palayok na natatakpan ng alikabok. Pero may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko. Bakit parang may mga yapak pa rin ng paa sa alikabok, sariwa? Halatang may gumagalaw dito kamakailan lang. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o may mga matang nagmamatyag mula sa dilim. Habang naglalakad kami palapit sa gitna ng village, napansin ko ang kakaibang mga bakas sa lupa. Parang malalalim na marka ng kuko. May isa pa akong nakitang piraso ng damit na punit at may natuyong mantsa ng kulay kayumanggi. Napahinto ako. Ito ba galing sa mga berbalang? Mahina kong tanong. Tumango ang matanda. Hindi sila laging nandito, pero kapag nag-utom, bumabalik sila. At kapag gabi, dito nagmumula ang mga unggol na naririnig mo. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin. Parang mas malamig, mas mabagal ang bawat galaw ko. At habang papalapit kami sa pinakaloob, mas lalo kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam na may nakatingin mula sa dilim. Ang mga mata ko parang niloloko. May mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko, pero kapag lilingon ako, wala naman. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa pinakadulo ng village, may nakita kaming isang lumang ceremonial hall. Ang pinto nito bukas ng bahagya at mula sa loob ay may amoy na kakaiba. Hindi mabaho, pero hindi rin normal. Parang pinaghalong bulok at matamis na amoy na hindi mo maipaliwanag. Sa mga dingding nito, may nakaukit na mga lumang simbolo. At sa isang sulok, may nakapaskil na balat ng tao. Tuyot na pero malinaw pa rin ang hugis. Dahan-dahan kaming pumasok. Halos wala kang marinig na kahit anong tunog maliban sa mga maingat na hakbang ng kasama ko. Sa gitna ng ceremonial hall, may isang lumang mesa na gawa sa kahoy. At sa ibabaw nito, may bakas ng kung anong kinatay. Kita mo ang lumang mantsa na parang dugo. Biglang huminto ang matanda at itinaas ang kamay niya, sinyas na tumigil kami. Tahimik, sobrang tahimik. Ramdam mo ang pintig ng dugo sa tainga mo. 1, 2, 3 tibok. Hanggang sa may maaninag akong kakaibang liwanag sa di kalayuan. Maliit, mapula, at gumagalaw ng paikot. Parang alitap-tap pero hindi normal ang galaw. Parang sadyang nagtatago pero sabay nagpapakita para akitin ka. 2, 3, 5. Dumadami. Ang bawat isa ay parang mataan na nakamasid mula sa dilim. Hindi pwedeng dito tayo abutan ng gabi, bulong ng isa. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Kailangan nating umalis bago sila bumalik. Pero bago kami makagalaw, narinig ko ang tunog. Mahina. Mahaba yung parehong unggol kagabi, pero ngayon mas malinaw. Mas malapit at mas nakakatindig balahibo. Lumingon ako sa direksyon ng ungol, parang nanggagaling sa kanan ko, pero naramdaman kong mas malamig ang hangin sa kaliwa. Napatingin ako sa mga kasama ko. Lahat sila natigilan, hawak ang mga dala nilang dayap. Nakapikit ang isa, nagdarasal ng mahina. At doon ko naramdaman ang biglang pagbabago ng paligid. Ang lupa parang gumagalaw
Ang mga anino sa paligid parang dumami at ang mga pulang ilaw mas dumami pa. Sumasayaw sila sa hangin, paikot-ikot, papalapit. Ang bawat kislap ay may kasamang malamig na simoy ng hangin na parang yumayakap sa iyo. Biglang huminto ang ungol. Napalunok ako. Akala ko tapos na. Pero sa mismong likod ko, sa tenga ko, may bumulong. Mahaba, malamig at puno ng gutom. Sa gitna ng abandonadong village, nakita ko ang unang malinaw na kislap ng mata. Makitid, parang mata ng pusa at nakatitig direkta sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa pulang kislap na iyon. Para itong alitap-tap, ngunit kakaiba, may galaw na sinasadya parang nanunubok ng reaksyon mula sa amin. Habang pinagmamasdan ko ito, unti-unting dumami ang mga kislap. 1, 2, 5, 10. Hanggang sa parang may mga matang nakalutang sa hangin, nakapalibot sa amin mula sa lahat ng direksyon. Ramdam ko ang lamig na gumagapang mula sa batok ko pababa, sa likod, at sa bawat paghinga. Parang humihigop ang paligid ng init ng katawan ko. Parang hinihila ang mismong kaluluwa mo, pinipiga ang lakas mo nang hindi mo alam kung paano. Ang kasama kong babae ay mahigpit ang hawak sa supot ng dayap. Nakapikit siya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang mga kuko niya halos bumaon sa supot, para bang iyon na lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para huwag bumigay. Yung matanda namang may kris, nakatingin lang ng diretsyo, dahan-dahang humihinga. Kita ko sa mga mata niya ang pagkasanay. Hindi ito ang unang beses niyang nararanasan ito. May bakas ng galit at takot sa parehong tingin. Pero sa akin, parang una pa lang akong humaharap sa mismong pintuan ng impyerno. Biglang nagkaroon ng tunog, hindi unggol. Isang mahinang pagaspas, parang pakpak ng paniki na napakarami, naglalaban-laban sa ere. Unti-unti itong lumalakas, nagiging mas mabilis, mas magulo. Kasabay nito ang unti-unting pag-usog ng mga pulang mata. Papalapit, paikot, parang nilalaro kami. Sa kanan ko may dumaan na anino, mabilis, halos hindi ko nakita. Napalingon ako. Pagbaling ko sa kaliwa, may isa na namang kislap ng pula. Hindi ko na alam kung saan ang una at huli. Parang umiikot ang buong paligid, parang ang dilim mismo ay humihinga. Huwag kang gagalaw, pulong ng matanda. Huwag kang titingin direkta kung saan mo akalaing nandun sila, dahil laging baliktad ang galaw nila. Kung nakikita mo sila sa kanan, nasa kaliwa sila. Humigpit ang pagkakahawak ko sa maliit na bote ng dayap juice na ibinigay nila sa akin kanina. Nanlalamig ang palad ko pero pinipilit kong manatiling kalmado. Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang mga pulang ilaw ay tila dahan-dahang bumababa mula sa taas ng mga puno. May isa akong nakitang lumapag sa lupa pero hindi ito nawala. Nandun lang, nakatitig. At doon ko naramdaman ang unang bugso ng hangin sa harap ko. Malamig, mabaho, parang hininga ng nabubulok na laman. Sa bawat bugso may kasamang bulong na mahina ngunit malagkit sa pandinig. Muli kong narinig ang tunog, ungol na mahaba, mababa at mas nakakatindig balahibo kaysa kagabi. Pero mas malapit, mas totoo, parang nasa mismong likuran mo. Ramdam ko ang mainit na hininga nito sa batok ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung saan ito manggagaling kapag umatake. Ang dibdib ko bumibilis ang pintig at bawat tibok ay parang naririnig ng buong kagubatan. Biglang may kumaluskos sa damuhan, isang mabilis na galaw parang nag-slide sa lupa. Narinig ko ang buntong hininga ng isa sa mga kasama ko bago siya marahas na hinila papalayo. Napatili siya ng mahina, agad sinakal ang kanyang bibig ng isa pang kasama para hindi makagawa ng ingay. Pero huli na. Ang pulang mata ay kumislap sa di kalayuan at kasunod nito ang tunog ng pagaspas ng pakpak.
Mas mabilis, mas malakas. Parang nagagalit sila. Dahan-dahan kaming umatras pero bawat hakbang ay parang mas nilalapit kami sa kanila. Naririnig ko ang matanda, mahina pero mariin ang bulong. Huwag kang magtiwala sa direksyon. Kung sa kanan mo naririnig, sa kaliwa mo sila. Kung sa harap mo nakikita, sa likod mo sila. Pinilit kong intindihin pero ang takot ay humahalo sa bawat galaw ko. Humigpit ang hawak ko sa bote ng dayap. Naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, kasabay ng isang mahaba at mababang tunog. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Tumingin ako sa baba at doon ko nakita ang mga yapak na biglang lumitaw sa alikabok sa paligid namin. Parang may invisible na paa na naglalakad papalapit sa akin. Isa, dalawa, mas dumarami. Tumigil ang lahat, tumigil ang mga mata, tumigil ang hangin. At saka ko lang sila nakita. Mula sa itaas ng mga puno, bumaba ang dalawang aninong mahahaba, payat at baluktot ang mga galaw. Ang mga mata nila makikitid at pula, parang mata ng pusa na nagliliyab. Wala silang normal na anyo, parang taong tuyo ang laman at mahaba ang mga kuko. Pero habang tumitingin ka, nagbabago sila ng hugis, nagiging parang anino. Ang kanilang mga pakpak ay hindi buo, parang pinaghahalong balat at buto na may tunog ng lumang tela kapag gumagalaw. Ang katawan nila ay tila walang laman, pero naririnig mo ang bawat paggalaw, parang may kasamang pag-iyak ng isang boses na hindi mo mawari kung tao o hayop. Isa sa kanila ang bumaba sa lupa at humakbang. Hindi ito naglakad tulad ng tao. Para itong dumudulas, parang hindi humahawak ang paa sa lupa. Nakatitig ito sa amin, nakanganga ng bahagya. Wala itong dila. Wala itong ngipin na buo, puro piraso, at matutulis na parang pinutol na buto. Ang mukha nito ay parang halo ng tao at hayop. Nabingi kami sa katahimikan at saka biglang nagbago ang tunog. Mula sa mahina, naging parang iisang ugong ng maraming boses. Parang nag-uusap sila ng sabay-sabay pero hindi mo maintindihan. Isang bulong na sabay-sabay sa tenga mo, malapit pero malayo rin. Ang mga kasama ko nagsimulang mabingi sa ingay, nagtakip sila ng tenga pero walang silbi. Ang babae sa tabi ko ay hindi nakatiis, napahikbi siya ng mahina. Sa isang iglap, may sumulpot na isa pang berbalang mula sa gilid at dumulas papunta sa kanya. Mabilis, parang hangin. Bago pa siya makasigaw, nakapatong na ang mahahabang kamay nito sa kanyang balikat. At doon ko nakita ang mata nitong lumapit sa mismong mukha niya. "Ngayon!" sigaw ng matanda. Sabay naming itinapon ang dayap juice sa direksyon ng anino. Isang maitim na hiyaw ang sumabog mula sa wala. Parang nasusunog ang hangin. Ang berbalang ay umurong, nagpakawala ng kakaibang ungol na mas malakas kaysa dati. Ang mata nito kumurap at naglaho sandali. Ang amoy ng dayap kumalat, parang panandali ang liwanag sa gitna ng dilim. Tumakbo papunta sa likod ng ceremonial hall, utos ng matanda. Habang tumatakbo kami, naririnig ko ang pagaspas ng kanilang mga pakpak sa itaas. Sa bawat paglingon ko, may nakikita akong mga pulang mata na sumasabay sa amin. Hindi sila nawawala. Naririnig ko ang isa pang kasama na nahulog at bago pa namin siya masalo, hinila siya ng isa pang anino papasok sa dilim. Isang hiyaw tapos katahimikan. Walang bakas. Wala ni isang tunog na naiwan kundi ang humahabol na paghinga ng mga natitira. "Huwag kayong huminto," sigaw ng matanda. Sa ceremonial hall, may ritual na proteksyon doon. Pagdating namin sa hall, isinara nila ang pinto at sabay-sabay na nagsaboy ng dayap sa paligid. Ang amoy ng citrus kumalat sa hangin. May maririnig kang galit na unggol mula sa labas, parang naiinis ang mga nilalang. Tumigil ang pagaspas ng kanilang mga pakpak, pero naririnig mo pa rin silang umiikot sa labas.
Ang mga dingding ng hall ay parang nagva-vibrate sa lakas ng kanilang presensya. Humihingal kami sa loob, nanginginig ang kamay ko. Nakita kong ang matanda ay tahimik na nagdadasal habang ang isa pang babae ay halos himatayin sa takot. Sa labas, ramdam mo ang bigat ng presensya nila. Hindi mo sila nakikita pero alam mong nandoon lang sila. Nag-aabang, nagmamasid. Dahan-dahang bumukas ang isang bintana. Sumilip ako at doon ko nakita ang napakaraming pulang mata sabay-sabay na nakatitig mula sa madilim na gubat. Sabay-sabay, hindi kumukurap. Ang mga mata nila ay may ritmo. Kumikislap na parang nag-uusap, nagkakasundo kung sino ang susunod at sa gitna nila, may isang mas malaki, mas matingkad ang kulay pula. Hindi ito kagaya ng iba. Mas malalim ang tingin nito, mas matalim, parang mata ng isang bagay na mas matanda at mas masama kaysa sa iba. Dahan-dahan itong umangat mula sa lupa hanggang sa makita ko ang buong anyo. Mas malaki, mas mahaba ang mga kuko at may mga bakas ng mukha ng tao sa balat nito. Parang may kaluluwa itong kinain na naiwang bakas sa anyo niya. Hindi ako makahinga, para akong nakapako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang pagtitig ng mga mata nito, parang sinasaliksik ang loob ng isip ko. Sa tenga ko may boses na bumulong. Hindi ito salita. Isang tunog na parang hinugot mula sa kailaliman ng lupa. At doon ko lang naramdaman na hindi lang nila kami pinagmamasdan. Gutom sila at alam nila kung sino ang susunod. Sa labas ng ceremonial hall, nakita kong dahan-dahang umakyat sa bintana ang kamay ng isang berbalang. Mahaba, matulis ang mga kuko at dumikit ito sa mismong salamin. Naiwan ang bakas ng malamig na halimaw na naghihintay lang ng tamang oras para pumasok. Sa loob ng ceremonial hall, halos wala kaming marinig kundi ang malalalim naming hininga. Ang amoy ng dayap na ibinuho sa sahig at paligid ay nagmistulang manipis na pader laban sa mga nilalang sa labas. Ngunit alam naming panandalian lang ito. Hindi ito makakapigil sa kanila kung magpasya silang pumasok. Ang lamig ng hangin ay parang gumagapang sa buto ko at bawat segundo ay nagiging mas mahirap huminga. Parang ang mismong hangin ay nilalagyan nila ng lason ng takot. Kailangan nating kumalma, pulong ng matanda habang maingat niyang hinahaplos ang kris na hawak niya. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkasanay, ngunit hindi ito nangangahulugang wala siyang takot. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tatagal ang proteksyon ng dayap. At kung makapasok sila, wala tayong tatakbuhan. Nilingon ko ang babae sa tabi ko. Halos wala na siyang kulay. Namumutla ang kanyang labi at nanginginig ang buong katawan. Nakahawak siya sa maliit na bote ng dayap juice. Parang iyon na lang ang natitirang pag-asa niya. Sa labas ng bintana, naririnig namin ang kakaibang tunog ng mga kuko na humahaplos sa kahoy, ang mahinang paggasgas na parang sinasadya para kuluhin ang aming isip. Paminsan-minsan may dumidikit sa salamin, iniiwan ang malalamig na marka ng kamay na mahahaba at buto-buto. Sa bawat haplos, ramdam mo ang bigat ng presensya na nag-aabang sa labas. Bigla kaming nagulat nang marinig ang isang mahinang katok sa kabilang pinto ng ceremonial hall. Isang katok, 2, 3. Sunod-sunod na katok, mabagal pero malinaw. Para bang may ibang tao sa labas na humihingi ng tulong. Ang tunog nito ay parang totoo, parang desperado, at sa loob-loob ko, may maliit na parte na gustong maniwalang may naiwan pang tao roon. Napatitig ako sa matanda. Hindi sila yon, tama? Mahina akong tanong, halos pabulong. Umiling ang matanda ng marahan, mabigat ang tingin sa akin. Ganyan sila. Ginagaya nila ang tunog ng tao. Huwag mong pagbubuksan. Huwag na huwag.
Pero ang babae sa tabi ko, tila nadadala ng takot at awa, ay kumilos patungo sa pinto. Hinawakan ko ang braso niya. "Huwag!" bulong ko ng mariin. Pero umiiling siya, halos umiiyak. Baka may naiwang kasama sa labas. Baka buhay pa sila. Wala nang buhay sa labas. Putol ng matanda. Mababa at mariin ang boses. Kapag bumalik ang isang iniwan nila, hindi na yun tao. Bago pa man makagalaw ang babae, biglang huminto ang katok. Tahimik. Sobrang tahimik. Akala ko tapos na pero may sumunod na tunog. Isang pamilyar na boses. "Buksan mo! Ako to! Kailangan ko ng tulong." Malinaw na boses iyon ng isa sa aming kasamang nawala sa takbuhan. Halos mahulog ang bote ng dayap mula sa kamay ko. Ang bawat salita ay parang dumidiretso sa puso, dinadala ka sa punto ng pagdududa. "Hindi iyon siya," bulong ulit ng matanda. "Hindi na siya iyon." Habang nagtatagal kami sa loob, ramdam naming lumalakas ang presensya sa labas. Parang dumadami ang mga aninong naglalakad sa paligid. May mga yabag na hindi normal ang ritmo. Mabagal, pagkatapos biglang mabilis, pagkatapos biglang hihinto. May mga tunog ng pakpak na humahampas sa bubong. At minsan may mahina ngunit mahabang ungol na bumabalot sa buong ceremonial hall. Bawat tunog ay parang dinisenyo para sirain ang natitira mong katinuan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman naming may gumagapang sa labas ng pader. Dahan-dahan, maingat, pero malinaw. Isa-isang dumudulas ang mga anino sa bintana, dumidikit sa salamin. Hinahaplos ito ng mahahabang kuko. Ang tunog ay parang paggasgas ng buto sa kahoy. Napapikit ako, pinipigilan ng sarili kong mapatid ng takot. Kinuha ng matanda ang isa pang maliit na supot mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at inilabas ang isang bagay na kumikislap sa mahinang liwanag ng lampara, isang coconut pearl, isang bihirang mutya na ayon sa kwento, kayang magtaboy ng berbalang kung nasa kamay ng tamang tao. Ang kislap nito ay parang may sariling buhay, isang liwanag na kakaiba sa lahat ng nakita ko. "Ito lang ang makakapigil sa kanila ng mas matagal," sabi niya habang inaabot ito sa akin. "Pero tandaan mo, hindi ko ito pwedeng ipasa. Kung hindi ko ito mismo nakita sa loob ng isang niyog, wala itong bisa para sa akin. Ikaw ang hahanap ng sayo kung gusto mong mabuhay." Paano ko mahahanap yun sa ganitong sitwasyon? Mahina kong tanong. Nanginginig ang boses ko, ang mga mata ko'y naglalakad sa dilim na parang may hinihintay na sumulpot. "Hindi mo hahanapin, pipiliin ka nun," sagot niya at tumingin ng diretso sa akin na parang may ibig sabihin. "Pero kung wala kang swerte, wala kang magagawa." Ang mga salita niya ay parang sentensya. Wala kaming kasiguraduhan, wala kaming kontrol. Nasa kamay ng kapalaran kung makakaligtas ba kami o hindi. Biglang kumalabog ang bubong. Malakas, sabay-sabay kaming napatingala. Sa labas ng bintana, nakita naming gumagalaw ang mga anino. Mga hugis na hindi maintindihan, paikot-ikot, mabilis. At mula sa gitna ng dilim, muling lumitaw ang mas malaking berbalang. Yung nakita ko kanina na mas matingkad ang pula ng mata. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Mahaba ang leeg, payat at parang binatak ang balat at sa dibdib nito nakalubog ang mga bakas ng mukha ng mga taong kinain nito noon. Para itong isang naglalakad na alaala ng lahat ng pinaslang nila. Narinig namin ang boses nito. Hindi salita pero malinaw ang ibig sabihin. Isang tunog na parang pagsinghot, kasunod ng marahang ungol na puno ng gutom. At doon ko napansin, unti-unti nang nawawala ang amoy ng dayap sa paligid. Natutuyo na ang proteksyon. Ang amoy ng citrus na kanina'y nagbibigay ng kaunting ginhawa ay unti-unting napapalitan ng amoy ng nabubulok na laman. "Wala na tayong oras," sabi ng matanda.
Kailangan nating magdesisyon ngayon. Kung dito lang tayo, kakainin tayong buhay. Kung lalabas tayo, baka may pag-asa tayong tumakbo papunta sa libingan na may panibagong proteksyon. Libingan? Tanong ko, hindi maintindihan. Bakit doon? Doon sila pinipigilan ng mga matatandang ritual. Doon tayo may mas malaking tsansa. Ang libingan na dati ay kinatatakutan, ngayon ang nagiging tanging ligtas na lugar. Ironiya na sa gitna ng panganib, doon lang may pag-asa. Bago pa kami makapagsalita, may biglang malakas na hampas sa pinto. 1, 2, 3. Tumalon ang babae sa takot at napasigaw ng mahina. Ang tunog ay parang isang halimaw na kumakatok ng may pasensya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Mabilis na dumikit ang isang mahaba at buto-buto na kamay sa bintana, dahan-dahang dumudulas pababa, iniwan ang bakas ng mahahabang kuko. Sabay nito ang isang mata na lumitaw sa mismong salamin, nakatitig diretso sa akin. Para bang nakikita nito ang loob ng kaluluwa ko. At doon ko narinig ang isang boses sa loob ng isip ko, hindi sa tenga, hindi sa paligid, sa loob mismo ng utak ko. Lumabas ka. Ang boses ay malamig, mabagal, parang isang halinghing na bumubutas ng konsensya. Napaatras ako, nanginginig. Hindi ko alam kung paano sila nakakapasok sa isip ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Ang babae sa tabi ko ay nagsimulang magtakip ng tenga, umiiyak ng tahimik. Ang matanda ay tahimik, ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan, handang umatake anumang oras. At bago pa ako makapag-isip, bumigay ang isang bahagi ng dingding. Tumilapon ang kahoy at sa siwang ay sumilip ang pulang mga mata, sabay-sabay ang ungol ng gutom na halimaw. Ang mga kamay nila ay isa-isang dumaan sa siwang, kumakapit sa gilid na parang mga uod na naghahanap ng butas para makapasok. Tumayo ang matanda, itinuro ang kris sa pinto at sumigaw, "Ngayon o hindi na tayo mabubuhay." Sabay kaming kumilos, hawak ang dayap at kris, habang sa labas ay bumubulusok ang mga berbalang papasok. Pagbagsak ng dingding, naramdaman ko ang bigat ng hangin na parang nahigop palabas ng ceremonial hall. Ang mga berbalang ay hindi na lang basta nasa labas, nandito na sila. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa bawat siwang, parang mga pulang baga na may sariling buhay. Ramdam ko ang kanilang gutom at alam kong hindi kami tatagal kung hindi kami kikilos. Bawat sandali ay parang nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ramdam ko ang mga titig nilang pumapasok sa bawat sulok ng kaluluwa ko, parang binabalatan ang natitirang lakas ko. "Handa ka na ba?" tanong ng matanda habang itinutok ang kanyang kris sa nakabukas na pinto. Hindi ako nakasagot, nanginginig pa rin ang kamay ko, ngunit alam kong wala ng oras para mag-isip. Sa labas, naririnig ko ang pakpak na muling sumasalubong sa gabi at ang mga ungol na lumalalim, tila mas marami pa ang dumarating. Ang mga tunog ay nagsasabay-sabay, bumabalik-balik sa pandinig mo hanggang hindi mo na alam kung saan nanggagaling. Kailangan nating makaalis ngayon. Kapag nagsimula silang lumipat sa anyong espiritu, wala nang proteksyon ng dayap. Napatigil ako. Anong espiritu? Halos hindi ko maintindihan kung paano pa ito magiging mas masama. Tumango ang matanda, mahigpit ang hawak sa kris. Kita sa kanyang mga mata ang takot na pilit niyang kinokontrol. Hindi lang katawan ang ginagamit nila. Kapag nagutom sila ng husto, lumalabas ang kaluluwa nila para maghanap ng laman loob. Kapag yun ang umatake, hindi mo sila mahahawakan at hindi ka na magigising kapag ikaw ang napili nila. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang nakikita mong anyo nila o ang hindi mo makikita pero nararamdaman mong
nandyan lang sila. Ang dibdib ko ay sumisikip, parang may malamig na usok na pumapasok sa baga ko. At bago pa ako makapag-isip, biglang nagbago ang hangin. Naging mabigat, humina ang lahat ng tunog. Naramdaman kong parang may dumaan sa mismong pagitan namin. Parang may dumampi sa balat ko na hindi mo makikita pero malinaw mong mararamdaman. Ang unang sumulpot ay hindi katawan. Isang anyo ng usok, mahaba at manipis, na dahan-dahang lumulutang mula sa isa sa mga berbalang sa labas. Parang kaluluwa na may pulang mata, mas maliwanag at mas nakakatakot kaysa kanina. Dahan-dahan itong dumulas papasok sa siwang ng dingding. Sa bawat galaw nito, nagiiwan ito ng malamig na bakas sa hangin, parang may hamog na bumabalot sa paligid. At sa isang iglap, naramdaman kong parang may malamig na kamay na dumaan sa dibdib ko, malamig na parang yelo na pumapasok mismo sa kalamnan ko. Napaatras ako, hawak ang sarili kong katawan, hinihingal. Ano yon? Halos sumabog ang dibdib ko sa sobrang takot. Astral form nila, sagot ng matanda, hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Hindi na ito basta-basta. Kapag humiwalay ang kaluluwa nila sa katawan, mas mabilis, mas mapanganib at walang makakapigil maliban sa coconut pearl. Nilingon ko siya, pero wala tayong pearl. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Isa pang usok ang lumabas mula sa isa pang berbalang. Sunod-sunod, 1, 2, 3. Ang ceremonial hall ay unti-unting napupuno ng malamig na alon ng mga astral form at bawat isa ay may pulang mata na lumulutang sa ere. Hindi sila naglalakad, hindi sila gumagalaw tulad ng laman. Para silang alon ng hangin na may halimuyak ng bulok at dugo. Ang bawat pagdaan nila ay may kasamang mahina, ngunit nakakabinging bulong na parang sinasakal ang utak mo. Takbo, sigaw ng matanda. Binuksan niya ang kabilang pinto na palabas sa likod ng ceremonial hall. Sumirit ang malamig na hangin at sumalubong ang mas makapal na dilim sa labas. Ang babae ay halos mahulog sa takot habang tinutulak namin siyang mauna. Tumakbo kami papunta sa makitid na daan patungo sa libingan. Sa paligid, naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas at ang mabagal ngunit tiyak na paglapit ng mga astral form sa aming likuran. Para silang usok na dumadaloy sa anino, palapit ng palapit, walang tunog ng yabag, ngunit nararamdaman mo ang bigat ng kanilang presensya. Habang tumatakbo kami, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa bawat hakbang namin, may pulang kislap na sumusunod sa lupa. Parang may mga mata sa mismong anino namin. At sa isang iglap, nakita ko kung paano ang isang astral berbalang ay dumiretso sa isang natumbang puno at dumaan lang dito na parang walang laman. Hindi sila natitinag ng kahit anong harang. Hindi mo sila mapipigilan ng kahit anong materyal. Para silang mismong takot na naging buhay. Narinig ko ang babae na sumigaw. Napatigil siya at hinawakan ng dibdib niya, parang nahihirapang huminga. Nang lingunin ko siya, nakita ko ang isang astral form na dumikit sa kanya, parang usok na pumapasok sa kanyang balat. Ang mga mata ng babae ay namutla at nagdilim, parang nawala ng buhay. Sa isang iglap, bumagsak siya, nanginginig at sumuka ng dugo. Ang katawan niya ay parang nilalamon mula sa loob. Bitawan mo siya, sigaw ko, pero wala akong magawa. Wala akong mahawakan. Ang mga kamay ko ay dumaan lang sa malamig na hangin na walang laman. Para kang lumalaban sa multo. Lumapit ang matanda at mabilis na nagwisik ng dayap juice sa paligid ng babae. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Ang astral berbalang ay umurong, naglaho sandali, at ang babae ay huminga ulit, pero mahina, halos wala ng lakas. Ang mga mata niya ay nagbalik sa normal. Hindi sila tatantanan hanggat hindi sila nakakakuha ng laman.
sabi ng matanda habang hinahatak kami papalayo. Kaya kailangan nating makarating sa libingan bago sila makabalik. Pagdating namin sa bungad ng libingan, nakita ko ang kakaibang tanawin. Doon sa gitna ng kagubatan, may mga sinaunang bato at mga libingang nakapalibot sa isang malaking puno ng balete. Sa lupa may mga ukit na simbolo na kumikislap ng mahina sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya rito. Parang mas mabigat ang hangin pero hindi kasing sama ng sa labas. May bahid ng pag-asa kahit may takot pa rin. Dito tayo pansamantala, sabi ng matanda. Ang ritual dito ang nagtataboy sa kanila. Pero bago pa kami makalapit, may isa na namang berbalang na sumulpot sa harap namin. Hindi na ito astral form. Ito ay katawan. Buo. Ang kanyang mga mata ay mas matingkad kaysa kanina at ang pakpak niya ay bumuka, kumakalabog sa hangin. Nakatitig ito sa amin at ang mga kuko nito ay humaba pa, kasing haba ng braso ng tao. Sa gilid nito may isa pang astral form na lumulutang, handang sumalakay. Ang kanilang presensya ay parang dalawang mundo na nagsanib para lang patayin kami. Hindi na sila maghihintay, bulong ng matanda. Ngayon na mismo, lalaban tayo. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko habang hinugot ko ang kris na binigay niya sa akin. Pinasa ko ito ng dayap juice. Umaasang may bisa ito laban sa mga halimaw na ito. Naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang malakas na tambol sa tenga ko. Ang mga binti ko ay nanginginig, ngunit pinilit kong tumayo. At habang humahakbang ang berbalang palapit, ramdam ko ang bigat ng kanilang gutom na parang hangin na dumidiin sa dibdib ko. Ang paligid ay tila nagdidilim kahit may liwanag pa ng buwan. Kapag sumugod sila, huwag kang magtiwala sa mata mo, sabi ng matanda. Kung saan mo sila nakikita, doon ka huwag tumaga. Palaging baliktad ang galaw nila. Tumango ako kahit hindi ko alam kung paano ko gagawin yon sa gitna ng takot. Ang katawan ko ay gusto nang bumigay pero alam kong kailangan kong lumaban. At sa isang iglap, sumugod ang berbalang. Ang ingay ng pakpak at ungol ay sabay-sabay na parang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Ang unang atake ay mabilis, isang anino na halos hindi makita ang dumiretso sa akin. Narinig ko ang tunog ng hangin na nabiyak. Sinunod ko ang sinabi ng matanda, hindi ko tinaga kung saan ko nakita. Sa halip, umatras ako at tumaga sa kabaligtaran at doon ko naramdaman ang pagtama ng kris. Isang hiyaw ang sumabog sa paligid at ang berbalang ay umatras, nagwawala. Ang katawan nito ay parang usok na naghalo sa laman, nagdidilim at bumabalik sa anyong astral. Pero hindi natapos doon. Mula sa likod namin, may isa pang astral form na pumasok sa katawan ng babae. Nakita ko kung paano siya nanginginig, ang mga mata niya tumirik at dahan-dahang bumukas ang bibig niya sa paraang hindi tao. At sa boses na hindi kanya, narinig namin ang mga salitang, "Isa na lang kayo, bitawan mo siya." Sigaw ng matanda sabay-saboy ng dayap. Umurong ang nilalang pero hindi tuluyang nawala. Sa halip lumabas ito at dumiretso sa akin, mabilis at malamig. Parang kidlat na hindi mo makikita pero mararamdaman mo sa kalamnan mo. Itinaas ko ang kris, handang sumalakay. Ang paligid ay bumagal, parang nawala ang lahat ng tunog, maliban sa pintig ng puso ko. Sa mismong pag-atake ng astral berbalang, naramdaman kong may malamig na dumaan sa loob ng dibdib ko at para akong hinila palabas ng sarili kong katawan. Ang paligid ay biglang nagbago. Nasa ibang lugar ako, isang madilim na espasyo na puno ng mga mata at pulong. At doon ko lang naintindihan ang tunay nilang mundo. Pagmulat ng aking mga mata, wala na ako sa libingan. Wala na ang kagubatan, wala na ang liwanag ng buwan.
Ang paligid ay isang walang katapusang espasyo ng dilim. Sa sahig na tila usok, may mga bakas ng kamay at mukha na parang nakakulong sa ilalim, gumagalaw ng mabagal na parang humihingi ng tulong. Sa itaas, libo-libong pulang mata ang nakatingin, hindi kumukurap, hindi gumagalaw, pero alam mong sinusundan ang bawat kilos mo. Ramdam ko ang bigat ng kanilang titig na parang pumipiga sa kaluluwa ko. Ang mga bulong ay sabay-sabay. Mahina ngunit dumidiretso sa loob ng utak ko, bumabalik-balik na parang echo. Hindi ko na alam kung anong sinasabi nila, pero malinaw ang iisang pakiramdam. Gutom. Gutom na parang walang katapusan. Gutom na parang magtatapos lang kapag wala nang natitirang kaluluwa sa paligid. Sa layo, may nakikita akong mga anino, mga hugis ng mga taong nakatali at nanginginig, parang mga nawawalang kaluluwa na bihag sa lugar na ito. Ang mga mukha nila ay walang mata at ang bibig nila ay bukas na parang sumisigaw, pero walang tunog na lumalabas. Ito ang mundo nila, bulong ko sa sarili. Ito ang tunay na pugad nila. Ang tinig ko ay parang nalunod sa kapal ng dilim. Kahit ako, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Mula sa dilim, may lumitaw na isang mas malaking anino. Mas mataas, mas mahaba, mas mabagal ang kilos. Ang mga mata nito ay hindi lang pula, parang apoy na nangingitim sa sobrang lalim ng kulay. Nang bumukas ang bibig nito, nakita ko ang mga piraso ng mukha ng mga taong kinain niya, nakadikit sa balat nito, parang mga nakabaon na alaala. Ang mga mukha ay gumagalaw, umiiyak, at bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Alam kong siya ang pinuno. Siya ang berbalang na kanina pa nakatitig sa akin, siya ang nagdala sa akin rito. Ikaw, bulong ng boses sa loob ng utak ko. Ikaw ang susunod. Ang boses niya ay mabagal, mabigat, at parang sabay-sabay na tinig ng maraming tao. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Nang lumingon ako, nasa likod ko ang isang astral form, dahan-dahang humahawak sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano lalabanan ang hindi mo mahawakan nang maramdaman ko ang mga kuko nitong dumikit sa balat ko. Parang hinihigop ang lakas ko, ang alaala ko, ang mismong pagkatao ko. Ramdam kong unti-unti akong nawawala, parang kinukuha ang lahat ng bagay na bumubuo sa kung sino ako. Pero biglang may liwanag, isang mahina pero malinaw na kislap na parang mula sa lupa. Sa mismong harapan ko, sa usok na sahig, may umangat na maliit na butil ng liwanag, isang coconut pearl. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong ito ang pipili sa akin. Ito ang sagot. Sa bawat kisap nito, naramdaman kong ang dilim ay bahagyang umaatras. Kinuha ko ito at sa sandaling mahawakan ko, parang bumalik ang bigat ng katawan ko. Narinig ko ang isang matinis na hiyaw mula sa mga mata sa paligid. Nagsimulang gumalaw ang mga anino, umiwas sila, umatras. Ang pinuno ng berbalang ay humakbang, naglabas ng tunog na parang pinipilit pigilan ang galit. Ang mga mukha sa kanyang katawan ay sabay-sabay na umiyak, parang nagmamakaawa. Hindi mo ito matatagalan. Bulong ulit ng boses pero mas mahina na, mas nag-aalinlangan. Alam kong takot sila sa liwanag na hawak ko. Ang mga mata sa paligid ay kumikurap ng sabay-sabay, parang naguguluhan kung lalapit pa o lalayo. Doon ko naisip ang sinabi ng matanda. Ang coconut pearl ay hindi maipapasa, pero pipili ito ng taong kailangan nito. At ngayon pinili ako. Nang sumilay ang liwanag, nagsimulang magbago ang paligid. Unti-unting bumalik ang tunog ng hangin, ang amoy ng lupa, at naramdaman kong bumabalik ako sa katawan ko. Parang biglang bumukas ang isang pinto pabalik sa realidad. Pagdilat ko, nasa libingan na ulit ako. Naroon ang matanda, pawis na pawis, hawak ang kris at nakatingin sa akin na parang nakakita ng multo.
Sa tabi namin ang babae ay nakaluhod, humihinga ng malalim, parang bagong gising sa masamang panaginip. Sa paligid nakikita ko ang mga berbalang. Nakapako ang mga mata nila sa coconut pearl na hawak ko. Hindi sila makalapit. Parang may pader ng liwanag na hindi nila malampasan. Pinili ka. Bulong ng matanda, may halong gulat at pag-asa. Ibig sabihin, may tsansa tayo. Ang boses niya ay nanginginig pero may bahid ng pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero hindi pa tapos. Ang mga berbalang ay hindi aalis. Ang pinuno nila ay dahan-dahang bumaba mula sa puno ng balete. Ang katawan nito'y mas malaki, mas nakakatakot kaysa kanina. Ang balat nito ay puno ng bakas ng mga biktima at sa bawat hakbang nag-iwan ito ng marka sa lupa. Hindi na ito astral form, ito ang tunay na anyo. Sa bawat galaw niya, nag-iingay ang mga buto niya na parang lumang kahoy na nababali. Kung gusto mong matapos ito, sabi ng matanda, kailangan mong gamitin ang pearl at ang kris sabay. At kailangan mong tamaan siya sa likod kung saan nagtatago ang puso niyang hindi na tao. Hinawakan ko ang pearl ng mahigpit. Ang init nito ay parang buhay na naglalakbay sa kamay ko. Ramdam ko ang lakas na bumabalik sa katawan ko, pero ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad. Habang nakatitigi ako sa pinuno ng berbalang, naramdaman kong hindi lang ito laban para sa buhay namin, kundi para sa lahat ng kaluluwa na nakakulong sa mundo nila. Sa paligid ng libingan, naririnig ko ang mga bulong ng mga kaluluwa, hinihiling na matapos ang sumpa. Dahan-dahan kaming umikot sa paligid ng puno ng balete. Ang matanda ay nagwisik ng dayap juice sa lupa, habang ako naman ay naglalakad patalikod para huwag makita ang galaw ko. Ang berbalang ay sumusunod sa bawat galaw namin, pero hindi siya makalapit dahil sa pearl. Ramdam ko ang galit niya, ramdam kong gusto niyang wakasan ito agad. Ang mga mata niya ay tumatalim at ang mga kuko niya ay humahaba, humahampas sa lupa. Pero ang mga astral form sa paligid ay nag-iba ng taktika. Sa halip na sumugod, nagsimula silang magparami. 1, 5, 10. Parang alon ng usok na unti-unting bumabalot sa libingan. Hindi na nila kami masasalakay ng direkta, pero binabalot nila ang paligid para mawala kami sa direksyon. Ang mga bulong ay naging mas malakas, mas nakakabaliw. Parang may libu-libong boses na nagsasabay-sabay sa isip mo, nagbabanggaan. Biglang bumagsak ang babae. Nang lingunin ko siya, nakita kong may isa sa mga astral form na pilit pumapasok sa kanya, pero pinipigilan ng kislap mula sa coconut pearl. Halos himatayin siya, pero hindi tuluyang mapasok ang katawan niya. Ang mukha niya ay nangingitim, parang pinipilit na lamunin mula sa loob. Naiiyak ako sa awa pero kailangan kong mag-focus. Isa lang ang paraan para matapos ito. Hinawakan ko ang kris, binasa ito ng dayap juice at marahan akong lumapit sa likod ng pinuno ng berbalang. Hindi ko alam kung kaya ko, pero kailangan kong subukan. Habang papalapit ako, nararamdaman ko ang init ng pearl at ang lamig ng hangin na nagbabanggaan. Ramdam ko rin ang mga mata ng libu-libong kaluluwa na nakatingin, naghihintay kung ano ang susunod. Ang bawat hakbang ay parang isang oras sa bigat. Isang hakbang, 2, 3. Ngayon, sigaw ng matanda. Sinaksak ko ang kris sa likod ng halimaw. Isang napakalakas na sigaw ang bumulaga sa buong kagubatan. Ang hangin ay umalon, parang sabog na hindi mo nakikita. Ang mga astral form ay nagsimulang maglaho isa-isa, pero ang pinuno ng berbalang ay humarap sa akin kahit nakatarak pa rin ang kris sa likod niya. Ang mga mata niya ay puno ng galit at takot. Humuka ang bibig niya at narinig ko ang boses na parang libo-libong halinghing ng mga kaluluwang nawalan ng katahimikan.
Ang lupa ay yumanig at ang mga libingan sa paligid ay bumuka, naglalabas ng malamig na usok. At sa huling saglit, bago siya bumagsak, nakita ko ang isang bagay sa loob ng kanyang mga mata, isang mundo pa rin. Mas madilim, mas malalim, na tila nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Ramdam ko na may mas malaking bagay pa ang nakatago sa ilalim, mas gutom, mas matanda at mas masama kaysa sa kanya. Habang bumabagsak ang pinuno ng berbalang, naramdaman kong ang lupa sa paligid ng libingan ay gumagalaw at sa ilalim nito may mas malaki pang presensya ang gumigising, mas matindi, mas gutom at mas matagal nang nag-aabang. Tahimik ang paligid matapos bumagsak ang pinuno ng berbalang. Pero ang katahimikang iyon ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, mas lalo itong nakabingi. Parang ang buong kagubatan ay humihinga ng sabay, mabagal at mabigat, at ang bawat hinga nito ay may halong lamig na parang gumagapang sa balat. Ang lupa sa paligid ng libingan ay gumagalaw pa rin, dahan-dahan ngunit tiyak, na para bang may buhay sa ilalim na pilit bumabangon. Ramdam ko ang pag-ikot nito na parang may gumigising sa ilalim, mas malaki at mas matanda kaysa sa lahat ng nakita ko. Hindi pa tapos, mahina ngunit maring sabi ng matanda. Pinulot niya ang kris at tiningnan ang katawan ng bumagsak na halimaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangamba. Isa lang siya sa mga bantay, pero ang pinagmulan nila, mas malalim pa sa inisip natin. Napatingin ako sa paligid. Ang mga berbalang na naiwan ay hindi lumalapit, pero hindi rin umaalis. Nakapako ang mga mata nila sa amin, tahimik na parang nagbabantay ng susunod na mangyayari. Ang babae ay bahagyang nakapangon, pero mahina pa rin, halos hindi makapagsalita. Ang coconut pearl ay mainit pa rin sa kamay ko, kumikislap ng mahina, pero pakiramdam ko'y unti-unti nang humihina ang liwanag nito na parang nauubos ang lakas sa bawat segundo. Nasaan ang tunay nilang pinagmumulan? Tanong ko. Halos ayaw lumabas ng boses sa takot. Ramdam ko ang panginginig ng lalamunan ko habang tinatanong ito kasi alam kong ang sagot ay magdadala sa amin sa mas malaking panganib. Sa gitna ng isla, sagot ng matanda, mabagal at puno ng bigat. Sa lugar na matagal nang hindi tinutuntong ng tao, ang tunay na berbalang village. Ang kanilang pugad, kailangan ba talaga nating pumunta doon? Nanginginig kong tanong, bagamat alam kong wala ng ibang paraan. Kung gusto mong matapos ito, oo. Kasi kahit ilang bantay pa ang patayin natin dito, hindi titigil ang gutom nila hanggat hindi natin sinisira ang pinagmulan. At doon mo makikita ang tunay na anyo nila, ang ina na nagbubuntis ng gutom nila. Hindi ko alam kung anong mas matindi, ang takot na humarap sa kanila o ang takot na hindi tapusin ang sumpa at habang buhay kang hahabulin ng alaala nila. Pinisil ko ang coconut pearl at tumango. Wala nang atrasan. Naglakad kami papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa kanina. Habang papalayo kami sa libingan, napansin kong mas nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno ay mas malalaki, mas siksik ang mga ugat, at parang mga kamay na nakahawak sa lupa. May mga bakas ng mga lumang bahay na halos nakain na ng mga halaman. Ang hangin ay amoy na bubulok na kahoy, halo sa amoy ng dugo na matagal nang natuyo. Sa lupa may mga lumang palatandaan na parang bahagi ng sinaunang ritual, mga bato na may ukit na simbolo, mga bakas ng dugo na natuyo na pero hindi nawawala kahit nahulugan ng ulan. May mga lupid na yari sa buhok ng tao, nakatali sa mga ugat ng puno. Sa bawat tingin ko, mas lalong lumalalim ang pakiramdam na hindi na kami naglalakad sa normal na mundo.
Habang mas lumalalim kami, mas malakas ang mga bulong. Hindi na sila basta boses. Parang nakikita ko na sila sa gilid ng paningin ko. Mga aninong dumadaan, mga mata na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Ang mga mata ay nagliliwanag ng pulang mahina, saka mawawala kapag diretso kong tinitigan. Ang hangin ay mas mabigat, mas malamig, at may halong singaw na parang mula sa lupa na matagal nang sarado. Para bang bawat hakbang ay papalapit kami sa bibig ng isang halimaw na matagal nang nag-aabang. Pagdating namin sa isang malawak na clearing, natigilan kami. Nasa harap namin ang mga lumang bahay na yari sa kahoy at kawayan. Nakatayo pa rin pero malinaw na walang nakatira. Ang mga pintuan ay bukas, nakalaylay, at sa loob ay may mga kaldero at mesa na may nakapatong panglumang kagamitan, plato, mangkok, at mga baso na may natitirang bakas ng pagkain na natuyo na sa tagal. Parang iniwan ito ng mga tao ng biglaan, hindi na bumalik. At mula noon ay walang nakialam dito. Perbalang village, mahina kong bulong. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa bigat ng katahimikan, pero hindi ito ordinaryong baryo. Sa paligid ng mga bahay, may mga bakas ng ritual na mas madugo at mas matanda kaysa sa nakita ko sa libingan. May mga simbolo sa dingding na hindi ko maintindihan, nakasulat gamit ang dugong kulay itim. May mga balat ng tao na natuyo at isinabit bilang palatandaan. Mga kuko na ipinako sa haligi at mga mata na parang sinadyang itago sa mga garapon. Ang lupa ay basag-basag, parang hinukay ng maraming kamay, at sa gitna nito may malaking hukay na parang sumisipsip ng liwanag. Doon nanggagaling ang malamig na hangin na parang humihigop ng init mula sa paligid. Diyan sila nagmumula, sabi ng matanda, itinuro ang hukay. Iyan ang pinakabutas patungo sa kanilang tunay na pugad. Habang nakatitig ako, may mga pulang ilaw na dahan-dahang umaangat mula sa hukay, 1, 5, 10. Parang mga mata ulit, sabay-sabay na kumikislap at nawawala. At kasabay nito, narinig ko ang napakalalim na tunog, hindi katulad ng paghinga ng tao. Mas mabagal, mas malakas, mas matagal, parang ang mismong lupa ay humihinga. Biglang gumalaw ang isa sa mga bahay. Napalingon ako at nakita kong may aninong nakasilip sa loob. Hindi ito tao. Ang mga mata niya ay manipis na pula at ang mukha niya ay walang laman, parang balat lang na nakadikit sa bungo. Isa pang anino ang sumunod, at isa pa, hanggang sa napuno ang paligid ng mga mata. Ang mga mata nila ay hindi kumukurap, sabay-sabay na nakatitig sa amin. Hindi sila aalis hanggat hindi natin binabasag ang pinagmulan, sabi ng matanda. At ang pinagmulan, nasa ilalim ng hukay na yan. Bumukas ang lupa ng bahagya. Mula sa ilalim may lumabas na napakahabang braso, kulay abo na parang batong nabuhay. Ang mga kuko nito'y mas mahaba kaysa sa katawan ko. Kumikiskis sa gilid ng hukay at nag-iiwan ng marka. At kasunod nito isang halimaw na mas malaki pa sa pinuno kanina ang dahan-dahang umaangat. Ang ulo niya ay walang mukha pero sa dibdib niya may nakaukit na maraming mata at bibig na gumagalaw, nagsasabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pero kahit hindi ko alam ang salita, malinaw ang ibig sabihin, gutom kami. Iyan ang tunay na pinagmulan, mahina pero mariing sabi ng matanda. Iyan ang kanilang ina. Ang matanda ay naglabas ng isang lumang ritual na pamalo, may ukit na simbolo at nakabalot sa pulang tela. Ito lang ang paraan para basagin ang koneksyon nila. Kailangan mong ilapit ang coconut pearl sa kanyang dibdib at itarak ang kris doon. Pero isang galaw lang ang meron ka. Kapag nagkamali ka, wala nang balik. Tumango ako. Ramdam ko ang bigat ng coconut pearl sa kamay ko. Ang liwanag nito ay kumikislap,
pero mabilis ding kumakain ng lakas ko. Habang lumalapit ang halimaw, mas lalong humihina ang mga tuhod ko. Ang mga mata sa paligid ng village ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Parang alam nilang ito na ang huling pagkakataon. Dahan-dahan akong lumapit sa hukay. Ang halimaw ay huminto, nakatingin sa akin gamit ang mga mata sa kanyang dibdib. Ang mga bibig niya'y bumuka at sabay-sabay na naglabas ng sigaw na parang libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na pinunit. Ramdam ko ang hangin na parang buhawi na may halong amoy ng dugo at nabubulok na laman. Ang katawan ko ay nanginginig. Gusto ko nang tumakbo pero hindi pwede. Hinawakan ko ang Chris. Pinasa ko ito ng natitirang dayap juice at hininga ng malalim. Sa isang iglap, tumalon ako papunta sa harap ng halimaw. Ang matanda ay sumigaw. Ngayon! Ngayon na! Itinapat ko ang coconut pearl sa mga mata sa kanyang dibdib. Sa sandaling dumikit ito, sumigaw ang halimaw ng napakalakas. Ang mga bibig sa paligid ng village ay sabay-sabay na bumuka at naglabas ng mahabang hiyaw. Ang lupa ay umuga, ang mga bahay ay gumuho, at ang mga anino ay nagsimulang maglaho. Ang mga mata na kanina'y nakatitig sa amin ay nagsara isa-isa, pero hindi pa tuluyang nawawala. Pero bago ko maitatarak ang Chris, isang malaking kamay ang mabilis na humarang. Hinawakan nito ang braso ko, malamig at mabigat. Halos madurog ang buto ko sa lakas ng pagkakahawak niya. Hindi ko alam kung makakawala pa ako. Sa paligid, nagsimulang bumalik ang mga astral form, sumisigaw ng galit, umaaligid at sinasakal ang hangin sa paligid ko. Hindi mo kami kayang wakasan. Bulong ng mga bibig sa dibdib niya. Hindi mo alam ang tunay naming bilang. Habang pinipilit kong ibaba ang Chris, ramdam kong may mga kamay na lumalabas mula sa mismong lupa, humihila sa mga paa ko pababa. At mula sa hukay, may isa pang mas malaking anino ang umaangat, mas malaki, mas masama, mas matagal nang naghihintay kaysa sa ina ng berbalang. Nanginginig ang lupa sa bawat iglap na mas lumalapit ang halimaw mula sa hukay. Ang mga bahay sa paligid ng berbalang village ay nagsimulang bumagsak isa-isa habang ang mga mata sa mga anino ay sabay-sabay na bumuka, naglalabas ng pulang sinag na parang humihigop ng lakas mula sa paligid. Ang hangin ay napakabigat, amoy nabubulok na laman, at parang bawat hininga ko ay may halong abo ng mga kaluluwang nawala rito noon pa man. Ang paligid ay tila bumabagal at ang bawat hakbang, bawat galaw ay parang isang bangungot na walang katapusan. Ang kamay ng ina ng berbalang ay nakahawak pa rin sa braso ko. Parang yelo ang lamig nito pero ang lakas ay parang bakal na dumudurog sa buto ko. Hindi ko maibaba ang Chris. Sa bawat segundo ramdam kong may humihila sa paa ko pababa at kapag tumingin ako sa lupa, may mga kamay na lumalabas mula rito. Mga kamay na may mga kuko ng mga taong matagal nang patay. Umabot sa akin para hilahin ako pababa sa hukay ng walang hanggan. Ang mga kuko ay may laman at dugo pa na parang sariwang kinuha mula sa mga biktima. Hindi ka makakatakas. Isa ka na sa amin. Sabay-sabay na bulong ng mga bibig sa dibdib ng halimaw. Ang mga boses ay nag-echo sa utak ko. Parang dumadaan sa lahat ng sulok ng isip ko, paulit-ulit na tumatagos hanggang sa puso. Ramdam ko ang lamig na bumabalot sa kaluluwa ko at ang mga mata ko ay halos mapuno ng luha sa bigat ng presensyang bumabalot sa amin. Labanan mo, sigaw ng matanda mula sa likod ko. Hawak niya ang ritual na pamalo at pinapalo nito ang lupa na naglalabas ng tunog na parang kampana na may basag na tunog. Ang tunog ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na bahagyang nagpapaatras sa mga astral form sa paligid. Ilagay mo ang pearl sa dibdib niya, huwag mong hayaang mahila ka.
Pero mas lalo pang gumalaw ang hukay, ang lupa ay bumubuka, mas malalim, at ang mga anino ay nagbubulungan ng mas malakas. May mas malaking anino pa ang dahan-dahang umaangat, mas malaki pa sa ina ng berbalang. Ang hugis nito ay hindi ko maintindihan, parang pinaghalong halimaw at piraso ng mga katawan ng mga taong matagal ng patay, nagkakabit-kabit at gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa bawat galaw ng halimaw, may lumalabas na halinghing na parang daing ng libu-libong kaluluwa. At mula rito, mas matindi pang bulong ang umalingaw-ngaw. Kami ang simula, kami ang wakas, hindi ka makakapagpahinga. Ang babae na mahina kanina ay biglang napasigaw. Nang linggunin ko siya, nakita kong pumapasok sa kanya ang isa sa mga astral form. Ang mga mata niya ay nagdilim, parang nawala ang kulay at nagmistulang hukay ng walang laman. Ang bibig niya ay bumuka ng malaki, mas malaki kaysa sa natural na kaya ng tao. Lumalabas ang mahabang sigaw na hindi na boses niya. Isuko mo na, walang takas. Sabuyan mo siya, utos ng matanda. Kinuha niya ang natitirang dayap juice at ibinuhos sa paligid ng babae. Isang matinis na hiyaw ang nagmula sa katawan niya at umalis ang astral form, pero mahina na ang babae, halos wala ng buhay. Nakatitig lang siya sa kawalan, nanginginig, at ang mga luha niya ay dumadaloy ng tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung may lakas pa siya para mabuhay matapos ang lahat ng ito. Hawak ko pa rin ang coconut pearl. Ramdam ko ang init nito, pero kasabay nito ang bigat. Parang hinihigop nito ang natitira kong lakas. Alam kong ito lang ang paraan para tapusin ito. Huminga ako ng malalim at isiniksik ang pearl sa gitna ng mga mata sa dibdib ng halimaw. Ang bawat segundo ay parang isang siglo sa sobrang bagal ng lahat, at naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang malakas na tambol sa tenga ko. Sumigaw ito ng napakalakas. Ang buong village ay umuga, parang may lindol na hindi nakikita ang pinagmulan. Ang mga bahay ay tuluyang bumagsak, ang mga bubong ay nagkapira-piraso at bumagsak sa paligid. Ang mga anino ay nagkalasog-lasog at naglaho, parang usok na nawala sa hangin. Pero hindi pa rin nawawala ang kamay ng ina sa braso ko. Sa halip, mas lalo niya akong hinila. Mas malapit sa kanyang dibdib na puno ng bibig na gumagalaw, nagsasabay-sabay na kumakain ng sarili nilang dila at humihigop ng hangin na parang may buhay. Ngayon, sigaw ng matanda, itarak mo na ang Kris. Pero bago ko pa ito maitatarak, gumalaw ang mas malaking anino mula sa hukay. Tumalon nito palabas at tumama sa lupa ng napakalakas. Naglabas ng alon ng hangin na tumilapon kami. Ang matanda ay nahulog at natamaan ang ulo, bumagsak siya sa lupa at halos mawalan ng malay. Ang ritual na pamalo ay gumulong palayo at nawalan ng bisa ang proteksyong nilikha nito. Ako ay bumagsak sa lupa, hawak pa rin ang pearl, pero halos mabitawan ko ang Kris sa lakas ng pagkakabagsak. Ang paligid ay nagdilim ng mas malala, parang wala ng kahit anong liwanag na makikita. Tumayo ang mas malaking anino, isang halimaw na parang gawa sa pinagsama-samang mga katawan ng mga berbalang, mas mataas pa sa mga puno. Ang katawan nito ay gumagalaw ng parang alon, at sa bawat galaw nito ay may lumalabas na mga kaluluwa na umiiyak at sumisigaw, bumabalik at bumabalot sa paligid. Ito ang tunay na ugat ng lahat, ang matriarka ng gutom, ang unang berbalang na nagbigay ng buhay sa lahat ng kasunod nito. Ang presensya nito ay parang bundok na bumagsak sa dibdib ko. Pinipiga ang hininga ko at binubura ang lakas ko. Nang magsalita ito, ang boses ay parang lindol sa tenga. Hindi ka namin hahayaang wakasan ng aming lahi dahil ikaw ang susunod na sisidlan. Ang mga mata nito ay sumilip sa mismong kaluluwa ko,
parang sinisilip ang pinakamadilim na bahagi ng pagkatao ko. Narinig ko ang matanda na bumangon kahit duguan at halos hindi makatayo. "Huwag kang matakot, isa lang ang paraan para talunin sila." Gumapang siya papunta sa akin at inabot ang ritual na pamalo. "Pagsamahin mo ang Pearl, ang Chris at ang pamalo, sabay-sabay. Huwag kang kakalas. Kapag nagtagumpay ka, tapos ang lahat." Pero ang ina ng Berbalang ay humampas ng kamay at ang lupa ay bumuka ng mas malalim. May mga kamay na lumabas mula sa hukay, humahawak sa mga paa ko at hinihila ko pababa. Pakiramdam ko ay parang may malamig na tubig na umaakyat sa binti ko. Papunta sa dibdib, pilit akong pinapapasok sa kanilang mundo. Ang malamig na enerhiya ay pumapasok sa katawan ko, binabali ang init ng dugo ko. Habang hinihila ako, nagsimula akong makakita ng mga imahe sa utak ko. Mga alaala ng mga taong kinain nila, mga bata, mga matatanda, lahat ay nakatali at umiiyak bago sila lamunin ng dilim. Nakita ko rin ang mga unang Berbalang, mga taong niloko at pinakain ng human flesh sa ritual. Nakita ko ang kanilang mga mukha bago sila tuluyang naging halimaw. Narinig ko ang kanilang mga sigaw, naramdaman ko ang kanilang takot. At sa bawat imahe, mas lalo kong naintindihan ang lalim ng sumpa nilang hindi na matanggal. Tumulo ang luha ko, hindi lang sila basta halimaw. Mga tao rin sila noon, pero isinumpa ng gutom na hindi mapapawi. Mga inosenteng nahulog sa patibong ng mga naunang nilalang. "Hindi!" bulong ko habang pinipilit ko pa ring lumaban. "Hindi ko hahayaang tuluyan kayong manalo." Ang boses ko ay mahina, pero sa loob ko ay may apoy na muling nagningas. Hindi ito matatapos dito. Hinigpitan ko ang hawak sa perla. Tumayo ako kahit hinihila pa rin nila ang paa ko. Itinaas ko ang Chris at ang pamalo, sabay hininga ng malalim. Ito ang huling pagkakataon. Tumalon ako at itinapat ang lahat, ang Pearl, ang Chris at ang pamalo sa dibdib ng ina ng Berbalang. Ang oras ay parang huminto habang bumabagsak ako sa direksyon niya. Hawak ang tanging sandata laban sa lahi ng mga halimaw na ito. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog. Ang mga mata sa paligid ng village ay sabay-sabay na sumara. Ang mga bibig ay sumigaw ng sabay-sabay na parang libo-libong kaluluwa ang lumaya. Ang hangin ay umalon ng napakalakas at tumama sa buong isla. Ang ina ng Berbalang ay sumigaw, bumigay ang katawan niya at bumagsak sa hukay. Ang lupa ay lumubog, parang nawala ang bigat ng kanilang mundo. Pero bago tuluyang mawala, ang boses niya ay muling nagsalita. "Kahit patayin mo ako, ang gutom ay hindi matatapos. Ang isa sa inyo ay magpapatuloy." Ang huling sigaw na iyon ay parang marka na binigay niya sa akin mismo. Habang unti-unting naglalaho ang halimaw, naramdaman ko ang kakaibang init na pumasok sa kamay ko. Nang tumingin ako sa coconut pearl, napansin kong may bahid na ng pulang sinag dito. Parang may bagong binhi ng gutom na lumipat sa akin. At sa paligid, kahit gumuho ang village, naririnig ko pa rin ang mahina ngunit pamilyar na bulong. "Ikaw na ang susunod?" Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto sa paggalaw at ang Berbalang village ay naging guho ng mga bahay at mga hukay na tila walang katapusan ang lalim. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ko ang pulso ng isang bagay na buhay pa rin. Sa kamay ko, ang coconut pearl ay umiinit, unti-unting nagbabago ang kulay mula sa puting liwanag na nagbibigay pag-asa. Ngayon ay may halong pulang sinag na kumikislap sa loob nito. Parang apoy na nagtatago, naghihintay lang ng oras para sumiklab. Huminga ako ng malalim, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Mabigat, mainit, at sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko ang mahihinang bulong. Hindi sila kasing lakas ng kanina, ngunit mas malinaw ngayon. Mas personal.
Parang dumidiretso sa utak ko. Ikaw na ang sisidlan. Ikaw na ang magpapatuloy. Natapos na ba? Mahina ngunit buo ang tinig ng matanda. Sugatan siya at nanginginig habang pilit bumabangon mula sa guho. Ang dugo sa ulo niya ay patuloy na dumadaloy, dumidikit sa kanyang mukha na ngayon ay parang maskara ng pagod at pangamba. Pinilit niyang humakbang papalapit sa akin habang ang mga mata niya'y nakatitig sa hukay na para bang may alam siyang hindi ko pa nakikita. Sa tabi niya, nakahandusay ang babae. Malamig na ang balat at hindi ko alam kung humihinga pa siya o tuluyan ng sumuko ang katawan niya sa pagod at takot. Hindi ko alam, sagot ko. Ramdam ang pagod na parang kinain ang buong lakas ko. Ang boses ko ay mahina, halos pabulong. Parang tapos na, pero hindi rin. Tumingin kami sa paligid. Ang mga anino ay wala na. Ang mga mata na nakapaligid sa village ay hindi na muling bumukas. Ang mga bahay ay wasak. Ang mga haligi ay nakatihaya na parang bangkay ng nakaraang buhay. Ngunit sa gitna ng hukay, isang malamig na hangin ang patuloy na umaakyat. Wala nang halimaw, pero ang hukay ay hindi pa rin sarado. At sa ilalim nito, naririnig ko ang mahinang tunog. Parang paghinga ng isang nilalang na natutulog, naghihintay lang ng bagong pagkakataon. Ang tunog ay mas mahina kaysa dati, pero mas nakakakilabot dahil alam kong buhay pa. Tapusin na natin ito, sabi ng matanda, marahan ngunit mariin. Ang boses niya ay may halong takot at determinasyon. Pasagin natin ang hukay, isara natin ang pintuan bago pa bumalik ang lahat. Kung maghihintay tayo, magbabalik sila, mas malakas, mas gutom. Lumapit kami sa gilid ng hukay. Ang loob nito ay parang walang hanggan. Ang dilim ay hindi natural. Parang humihigop ng ilaw. Hinulog ko ang isang bato, ngunit walang narinig na tunog ng paglapag. Sa halip, narinig ko ang isang mahina ngunit malinaw na bulong. Mas mahina ngunit mas diretsyong pumasok sa isip ko. Bumalik ka. Napaatras ako. Kinabahan ang buong katawan ko. Hindi ito tapos. Naghihintay sila. Ramdam ko na hindi sila tuluyang nawala. Sa kamay ko, ang coconut pearl ay kumikibot. May pulang bugso ng enerhiya na umagos dito. Pakiramdam ko'y may pumapasok sa katawan ko mula rito. Isang init na hindi normal, na parang sinusunog ang dugo ko sa loob. At kasabay nito, nagsimula akong makarinig ng mga tunog mula sa sarili kong ulo. Mga boses, mga alaala na hindi akin. Mga sigaw ng mga dating berbalang bago sila tuluyang lamunin ng gutom. Nakikita ko ang mga mata nila, nakikita ko ang mga kamay nilang nagmamakaawa bago sila tuluyang magbago at mawala ang pagkatao. Huwag kang lalaban. Mas madali kung isusuko mo na. Sabi ng boses na parang ako rin, pero mas madilim, mas mabigat. Pinikit ko ang mata ko. Hindi ako susuko. Ngunit kahit anong pagtanggi ko, nararamdaman kong unti-unting pumapasok sa akin ang kanilang presensya. Parang may kamay na humahaplos sa loob ng utak ko. Parang may mga mata na bumubukas sa loob ng dibdib ko, nanunood, naghihintay ng tamang oras para lumabas. Ang pakiramdam ay parang kinukuhanan ka ng kaluluwa ng dahan-dahan. May paraan para tapusin yan, sabi ng matanda. Nakatitig sa akin na parang alam na niya ang magiging desisyon ko. Pero kailangan mong piliin, kailangan mong putulin ang koneksyon bago pa nila makuha ang buong katawan mo. Paano? Nanginginig kong tanong, halos hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Tiningnan niya ang kris, ang huling hiwa. Ang kris ay hindi lang para sa kanila. Kung kailangan, gamitin mo ito para putulin ang sarili mong ugnayan sa kanila. Isa lang ang paraan para hindi ka maging sisidlan. Putulin mo ang mismong pintuan sa loob mo. Kapag nagawa mo yon, mawawala ang daan nila, pero
baka hindi ka na rin makabalik. Napatingin ako sa Chris. Ang talim nito ay kumikislap sa natitirang liwanag, parang humihinga. Ramdam ko ang bigat ng desisyon. Kapag ginawa ko iyon, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Pero kapag hindi, baka maging isa ako sa kanila. At kung mangyari iyon, wala nang makakapigil sa bagong pagbangon ng Berbalang. Baka ako na ang maging bagong pinagmulan ng kanilang gutom. Habang nag-aalinlangan ako, biglang gumalaw ang lupa. Isang maliit na piraso ng anino ang umakyat mula sa hukay at pumasok sa paligid ng village. Ang hangin ay biglang lumamig at sa malayo nakita ko ang mga pulang mata na muling nagbubukas. Hindi sila kasing dami ng dati, pero sapat para ipaalala na hindi pa rin tapos ang lahat. Isang babala na kapag nagkamali ako, magsisimula ulit ang lahat. Wala na tayong oras, sabi ng matanda. Ang boses niya ay mas mahigpit, mas desperado. Gawin mo na ang kailangan. Huwag mong hayaang lamunin kanila. Pinikit ko ang mga mata ko. Sa loob ng isipan ko, nakita ko ang lahat ng nangyari. Ang libingan, ang village, ang ina ng Berbalang, ang matriarka ng gutom. Naririnig ko pa rin ang boses niya, mahina ngunit malinaw, parang dumadaloy sa mismong ugat ko. Hindi mo kami matatapos dahil ikaw ang magiging tulay namin. Bumukas ang mga mata ko at tumingin sa Chris. Ang kamay ko ay nanginginig. Pero alam kong ito lang ang paraan. Itinaas ko ito at sa isang iglap, itinapat ko ang talim sa sarili kong dibdib. Ang lamig ng bakal ay tumama sa balat ko at ang buong katawan ko ay nagprotesta sa gagawin ko. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa hukay. Ang hangin ay nagbago. Ang mga mata sa paligid ay sabay-sabay na nagsara, parang napilitang magsara ng isang kamay na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanila. Ang anino na umaakyat ay biglang naglaho. Ngunit ang sakit na naramdaman ko ay parang apoy na pumasok sa buong katawan ko. Ang dugo ko ay bumuhos sa lupa at nang tumama ito sa gilid ng hukay, isang kakaibang liwanag ang sumiklab. Ang liwanag na iyon ay hindi lang basta ilaw, parang buhay na bumabalot sa buong village, sinusunog ang natitirang bakas ng mga Berbalang. Naramdaman ko ang bigat ng presensya nila na unti-unting nawawala. Ang boses sa utak ko ay humina, naging pabulong, hanggang sa halos wala na akong marinig. Ang mga kamay na humahawak sa kaluluwa ko ay unti-unting bumitaw. Ngunit kasabay nito, naramdaman kong nawawala rin ang lakas ko. Unti-unti akong bumabagsak papalapit sa gilid ng hukay, parang hinihila pa rin ako ng natitirang lakas ng dilim. "Sandali, huwag kang bibitaw!" sigaw ng matanda. Hinawakan niya ako at hinila palayo sa gilid bago pa ako mahulog. Ang huling nakita ko ay ang coconut pearl na nasa lupa. Pumutok at naglabas ng malakas na liwanag na tumama sa hukay. Ang hukay ay nagsara. Unti-unting naglaho ang dilim at napalitan ng katahimikan. Ang village ay tuluyang gumuho at naging abo. Iniwan lang ang malamig na hangin at amoy ng nasunog na lupa. Pero sa kamay ko, may natirang marka. Isang maliit na pulang sugat na patuloy na kumikislap. Isang marka na parang pintuan na hindi pa tuluyang nagsasara. Habang nakahiga ako, naririnig ko pa rin ang mahihinang bulong. Hindi kasing lakas ng dati, pero hindi rin tuluyang nawala. "Babalik kami. Sa iyo magsisimula ang bagong gutom." Ang boses ay mahina ngunit malinaw na malinaw sa loob ng utak ko, parang anino na nakadikit na sa kaluluwa ko. Napatitig ako sa langit. Wala nang halimaw, wala nang hukay, pero sa loob ko may iniwang bakas. Isang bakas na hindi ko alam kung kailan muling gigising. At sa malayo, naramdaman kong may nagmamasid. Isang presensya na hindi ko nakikita pero alam kong naroon pa rin. Sa malayo, habang paalis kami ng isla,
napansin ko ang isang bagong liwanag na bumukas sa lupa kung saan nagsara ang hukay. Isang pulang mata ang dumilat, mahina ngunit buhay. At sa utak ko, narinig ko ang huling bulong. Hindi pa ito ang wakas.